Guys, for today's video, meron akong gustong i-share sa inyo na, paano ba, learning in terms of pangungutang. And magandang example na gawin to with S-loan. Na-mention ko sa inyo before siguro na meron akong S-loan. Pero yung S-loan ko, hindi siya yung pang-regular na na pang-consumer, pang-buyer, ganon. Naging naging Shopee seller ako for some time. And ang nag-grant sa akin is S-loan for seller. For that time being hanggang ngayon, ang meron ako is S-loan for seller. Okay, ngayon, kailangan na talagang totally i-close yung seller account. Anong ibig sabihin nun? So, samahan niyo ako, pag-usapan natin itong S-loan at ano yung sinasabi kong learning na gusto kong i-share sa inyo or i-impart sa inyo. Samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Come here, top. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists. Makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So guys, kung hindi pa kayo aware kung ano yung S-loan, well, magbigay muna tayo ng brief description, background, before we move on dun sa sinasabi ko na anong mangyayari dun sa S-loan and isa sa dapat nating itama sa sarili natin or basically sa sarili ko. So, simulan na natin. S-loan. Ano ba itong S-loan na to? Well, S-loan is a cash loan service na ino-offer ni C-Money. Si C-Money ay isang lending institution yan. Ang may hawak kay C-Money ay si C-Limited. So basically, si C-Limited ang may hawak kay Shopee, kay C-Bank, ayan, kay C-Money, tsaka si Garena. So si S-Loan, kahit ang nagpa-finance sa kanya ay si C-Money, well, makikita siya sa loob ng Shopee app. And nasabi ko na nga kanina na dalawang ino-offer nila. Isang pang S-loan for seller and then isang S-loan for regular consumer, for regular Shopee buyer. And magkakaroon ka nitong S-loan na to kapag nakita yung purchasing history mo with Shopee. Ayan, kung madalas ka bang bumibili sa Shopee, yung payment method mo kay Shopee, yan, isa yan sa mga pinagbabasihan nila. And also, kung meron kang C-Bank account, well, kasama yon sa tinitingnan nila, yung pagpasok ng pera at paglabas ng pera mo sa inyong C-Bank account. Well, also part na rin dyan yung pagtingin sa credit score. Ayan, so yun yung mga criteria and maybe meron pang iba na hindi tayo aware. Pero most of the time, ganun ang criteria pag tinitingnan ang financial history mo or financial records mo. So maganda kasi itong S-loan na to kasi mababa lang ang interest. Hindi man buo mong nakukuha, pero yung loan term mo ay umabot na 6 months and even up to 12 months. Ayan, ang kinagandahan din kasi neto is nakakapag-multiple loans ka. If you reach the minimum threshold dun sa loan na yon, sa consumer yata it's around 2,500. Kunyari, nag-loan ka ng 10,000 tapos nakapagbayad ka na ng 5,000. So, pwede ka nang mag-reloan ulit as long as ma-meet mo yung minimum threshold ng loan. Ayan. Pero for sellers, sa akin, ang minimum ay 10,000. So, ma-explain ko lang sa inyo na umabot pa sa time na around 40-something thousand yung nahiram ko with S-loan and nakatulong talaga siya sa amin. Though hindi ko siya ginamit sa pang-business ko with Shopee before, pero isa yun sa inutangan ko sa tuition fee ng mga anak ko. Masasabi ko na talagang isa to sa inasahan kong lending service na maganda na laging nandyan para in case of emergency, meron kang mahihiraman. So fast forward, nagkaroon ng initiative si BIR na kailangan na lahat na ng seller sa mga online platforms ay magre-register na ng kanilang store sa BIR. Basically, kailangan ng mag-report kung magkano ang kinikita at syempre, tataksan ni BIR. Prior to that move ni BIR, matagal na rin naman kaming hindi nagbebenta sa Shopee kasi yung mga items na binibenta namin kay Shopee, medyo wala ka nang kikitain kapag ibebenta mo yun ngayon. So, tumigil na kami and nag-focus na lang kami sa business namin, sa trabaho namin, and then ito, sa pag-content creation. Pero, hindi pa rin namin totally kino-close yung seller account namin. One reason na nga doon is, sabi ko, meron akong S-loan dyan na in case na kailanganin ko, mababa ang interest. Like, ang bigay lang sa akin ng interest ay 2.88%.
Pero kapag minsan may promo sila, umaabot ng 1.4%. Well, ito guys, so tingnan nyo, noong 2021 na nauna ako nang hiram na 41,000 kay S-Loan, ang bigay lang sa akin yung interest ay 1.5%. Binayaran ko siya sa loob ng 6 months. Wala akong naging problema kay S-Loan, and then nagkaroon ako ng available balance na 26,000, hiniram ko rin. Ito naman, 2%, di ba? Ang baba ng interest na nakukuha ko from S-Loan. Ito yung latest ko is July 2022, which is also 2%. So ngayon, ang binigay naman nila sa akin, if like, ito makikita nyo, if I withdraw this right now, ayan o, 2.80%. 2.80 pala, hindi 2.88. Yun nga lang, meron nga ang service admin fee na 300 pesos. Ang problema dito is, kailangan nang i-close itong seller account dahil hindi ko naman siya ginagamit and dahil kailangan kang meron ng BIR registration. So sa mga, sa mga consumer, S-Loan for consumer, hindi nyo problema to. Problema lang to ng mga, ang account ay S-Loan for seller. Pero ito yung gusto kong i-share sa inyo na dapat nating matutunan is the fear of missing out. Ito yun. Niisip ko na, ano kaya? Hiramin ko kaya muna habang hindi pa nako-close yung account ko, hiramin ko na itong 10,000 pesos na to. For whatever reason, ang gusto ko lang mangyari is makautang ako bago siya mag-close. Actually, that's the fear of missing out. Natakot akong mawala itong loan service sa akin to the point na hihiramin ko siya kahit hindi ko naman kailangan. So, guys, up until now, nandito sa akin yung fear of missing out or yung tinatawag nilang FOMO. Pero, if I think logically, iniisip ko na meron pa namang iba akong pagkukuhanan just in case for emergency. Lagi nating iniisip yung for emergency. Hindi natin naiisip na hindi lang naman yung mga loan service yung pwede nating pagkapitan in case of emergency. Siyempre, kailangan natin ng paghandaan ang emergency. Like ngayon, alam natin na wala naman tayong emergency, kailangan nag-iipon na tayo, nag-build up tayo ng ating emergency fund. Yung emergency fund na yan, na-discuss ko na yan previously, check nyo na itong video na to, yan, na ito yung around 3 to 6 months na basically budget natin, na normal situation tayo, na tipong kapag nawalan ka ng trabaho, kaya mo pang mag-survive ng 3 to 6 months. Ayan. Ito yung hindi natin na ilalagay pa sa sistema natin, yung pagkakaroon ng emergency fund. Basically ngayon, madalas ang nangyayari sa atin is nairaraos na lang natin, kaya most of the time, ang iniisip natin is kailangan natin i-maintain tong loan service na to. In my case, niisip ko before, itong S-Loan na to, para in case na kailanganin ko ng pera, meron akong pangungutangan. Ito yung kailangan nating palitan na mindset. Instead na mangutang tayo ng paulit-ulit dyan, kahit hindi naman natin kailangan, why not pag-ipunan natin ang ating emergency fund? Right now, I have decided na okay lang na mawala na sa akin tong S-Loan ko since meron na akong na-build up na emergency fund apart from my savings fund. Kahit papano, meron na akong funds na kayang bumuhay sa amin ng within 6 months, well, I think that's enough na for me para makagawa pa ng ibang paraan para kumita ulit kung ano man yung nawala sa akin. And also, mas okay na naghahanda tayo sa kung ano man yung darating kesa ang ihahanda natin ay yung mga pag-uutangan natin. To tell you the truth guys, kumuha na rin ako ng life insurance with BDO na tinatawag nilang Health Secure. So that's more on my hospitalization, etc. I wanted na kapag knock on wood, nasan ba wood dito? Wood, ito wood. Ayan, knock on wood na mawala ako, well, hindi ganun mahihirapan pa yung mga anak ko kasi mga bata pa yan Hopefully, yung insurance ko makakatulong sa kanila. So, those are the things na kailangan natin pag-isipan, paghandaan. Kasi kung natatakot lang na mawala yan, anytime naman talaga pwedeng mawala yan. Yung emergency fund mo na inipon mo na, meron at meron yan. So, yan lang naman yung realization ko na gusto kong i-impart sa inyo or i-share sa inyo. So, again, the fear of missing out, yan, kailangan natin itama yan. Instead of holding to that loan service, why not mag-ipon tayo? Let's start building up our emergency fund. So, okay, for our question of the day, meron din ba kayong relatable experience na meron kayong kinakatakutan na mawala or tipong hindi nyo makuha? Like the one that I explained today.
let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutang maglagay ng hashtag road to 100k sub para sa chance yung manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. At syempre, once we reach the 100k subscriber milestone, meron tayong pa-surprise. So abangan nyo yan. Yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Jean Pelicano Villalobos. Sabi niya, watching from Mindanao. Complicated ang application. At Jean Pelicano Villalobos, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!